alamin muna natin lahat ng kinakailangan alamin. Kasi Teka. Senadora Amy, pag-issue daw ng subpoena, hindi daw sila sang-ayon kasi kailangan daw na alamin, lahat ng kailangan alamin. Hindi pa po ba sapat para sa inyo, Senadora, yung mga testigo na maraming taong pong kinimkim ang kanilang sama ng loob, ang kanila pong sakit sa damdamin at nagsalita dyan. Very moving yung kanila pong mga statements. Naiiyak pa yung isa pa doon, apo mismo ni Kibuloy na nakaranas ng sapilitang paggawa. At pagkatapos inabuso, sinaktan yung mga minor de edad na hindi lang isa, no, napakarami. Sila po ay nagrereklamo na sila po ay napagsamantalahan. Tapos sasabihin nyo hindi kayo sang-ayon sa subpoena dahil kailangan alamin pa ang dapat alamin. Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, isa pong mapagpalang araw po ang aking pong pagbati sa inyo. Ito po mga kaibigan, nakakalungkot po ito pong pahayag ni Amy Marcos hinggil po dito sa issue. Malaking issue ngayon na kinasasangkutan nito pong si Kibuloy kung saan ipinakontempt po siya ng Senado at ipinapaaresto mga kaibigan dahil sa kanya pong hindi pagtugon sa subpoena ng Senado mga kaibigan. No? So ito po, pakinggan po natin kung ano po ang sinabi ni Senadora Amy Marcos na tila baga kinakampihan niya pa at pinoproteksyonan, dinidepensahan itong alleged sex offender ng mga minor, human trafficker at kung ano-ano pa. Pakinggan po natin itong sinabi po ni Senadora Amy Marcos. Let's see. Ano po bang sabihin, since kailangan nyo ni Sen. Robby ng 8 signatures, you will ask your other colleagues sa Well, I committee? think there's been an effort to come together to a decision. Una-una, yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa gano'n. Dahil kinakailangan nga, alamin muna natin lahat ng kinakailangan alamin. Kasi Teka. Senadora Amy, pag-issue daw ng subpoena, hindi daw sila sang-ayon kasi kailangan daw na alamin, lahat ng kailangan alamin. Hindi pa po ba sapat para sa inyo, Senadora, yung mga testigo na maraming taong pong kinimkim ang kanilang sama ng loob, ang kanila pong sakit sa damdamin at nagsalita dyan. Very moving yung kanila pong mga statements. Naiiyak pa yung isa pa doon, apo mismo ni Kibuloy na nakaranas ng sapilitang paggawa at pagkatapos inabuso, sinaktan yung mga minor de edad na hindi lang isa, no, napakarami. Sila po ay nagrereklamo na sila po ay napagsamantalahan. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo sang-ayon sa subpoena dahil kailangan alamin pa ang dapat alamin? Ano ho yan? Selective justice? Kapag yung iba, kagaya nitong si Senyor Aguila, medyo pareha sila ni Kibuloy. Talagang pagka pinasubpoena, talagang naguunahan pa. Ito, overwhelming na ang mga ebidensya, overwhelming na ang mga statements ng mga nabiktima, sasabihin nyo pang hindi kayo sang-ayon. Ano pong nangyayari sa inyo, Senadora Amy Marcos? Kampi po kayo sa perpetrator, ganun po ba? O di kaya kayo po ay nakakatanggap ng ayuda from Kibuloy? Yan pong nakakalungkot, di ba? Kaya taong bayan, mga Pilipino, tingnan nyo po itong ginagawa ni Amy Marcos, mga kaibigan. Nakakaya Senadora Amy. Coming from a lady like you, di ba? Mabuti pa ito. Let me commend Senadora Ontiveros na alone, nakikipaglaban dito sa higanteng religious figure na ito. Di ba? Mabuti pa si Senadora Riza Ontiveros. Nilapitan siya ng mga biktima. Ngayon, sinusulong niya na makamit po ang hustisya. Hindi kagaya ninyo. Babae din ho kayo. Sana hindi ho yan mangyari sa mga kamag-anakan o mga anak ninyong babae. Pakinggan pa po natin. Pagkuhan lamang, testigo nga, alam ko na ito si Senator Riza. Pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang nasa korte. Okay. Sige, may mga testigo na nga daw, narinig niya, courtesy of Senator Riza Ontiveros, mga kaibigan. Pero kailangan pa rin daw bigyan ng daan na yung syempre antay nila yung kung ano man ang order ng korte, which is commendable din sa part naman ni Sir Remulla ng DOJ kung saan pinapakasuhan niya na po formal, kasong kriminal hindi lang po in aid of legislation sa Senado at sa Kongreso. Talaga pong pinapakasuhan na ng kriminal ng DOJ po ito pong si Kibuloy. Bakit po? Because of the overwhelming evidence. Dati pong ibinasura na yan ng prosecution ng Davao. Sabi pa po ni Sir Remulla, hindi din talaga natin maiiwasan. Nandun isinampa sa Davao Naturalmente, yung religious, powerful, spiritual leader, di umano na yan, natural, taga doon.
powerful, influential. Naturalmente, hindi makakaapekto, hindi din, 'di ba? Hindi din maitatanggi na maaaring may epekto ito sa yung prosecution nasa Davao. Kung kaya po ito ay binasura. Pero ngayon po pinapabuhay, pinapasampahan na po ng kasong kriminal si Kibuloy. Ngayon, ang maganda pa po dito from Davao, okay, i-request po nila yan na ma-transfer dito po. Dito sa atin sa Luzon, sa Manila. Okay? I cannot believe what I am hearing from Senadora Amy. Alam ko po yung mga kamag-anakan ng mga nabiktima, mismo din yung mga nabiktima, alam ko po nasasaktan po kayo dito. And I am sorry because we have this kind of leader. Tapusin natin mga idol. Hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Binagsa na Hindi daw siya sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Okay? What do you mean, madam? Okay po? What do you mean? So, kung si Kibuloy pala, isang kilalang personalidad sa larangan ng relihiyon, gumawa ng mga ganyang karumal-dumal na krimen, parang, magdadalawang isip tayo, hindi kami pabor sa subpina. Diba? Kasi hindi kami sigurado kung in aid of legislation. Bakit po? Ano po bang inyong, tawag dito? Ano po ba ang inyong interest dyan? Bakit po syempre, yung sabi ni Madam Risa Ontiveros, Section 18 yata yun, no? Kung hindi ako nagkakamali. Pinatawag ka, pinasubpina ka, hindi ka dumating. Di contempt, senadora po kayo, dapat alam nyo po yan. Hindi po yan paggalang sa Senado, sa kapangyarihan ng Senado. Ngayon po, taga-Senado kayo, kung hindi kayo a-agree dyan, para nyo na ding tinanggalan po ng kapangyarihan, tinanggalan ng pangilang Senate. Tama po ba? Yun po nakakagalit So, yun lamang po mga kaibigan. Taong bayan, mag-isip po tayo. Diba? Huwag na po nating iboboto yung mga ganyang klaseng politiko. Magandang hapon po sa inyo, Silver Voice TV.